Ninyo ang Panginoon, di ba yan nabilin? Ang tanong, hinanap ba ninyo ang Panginoon? Alright. Dahil malapit na ang paghiganti ng Diyos at nagaganap na. Kaya yan ang pinangalan ni Jesus sa Marcos 1:8. 1:18. O kaya 1:15. Kung mo magbasa? 1. Di ba pinayawan tayo ng Panginoon? Yesu Kristo na magsisampalataya kayo sa Ebanghelyo. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Alright. Sumasampalataya ba kayo sa Ebanghelyo? O ginawa nyo ang Ebanghelyo na negosyo? Pagkakakitaan? Kamukha ng Katoliko? Alright. Ipinangangalan nila ang Ebanghelyo ni Kristo para sila yumaman, kamukha Iglesia ni Kristo. Hindi naman Iglesia ni Kristo yan eh. Iglesia ni Manalo. Original yan na Iglesia ni Manalo. Bakit pinalitan niya Iglesia ni Kristo? Dahil ang tunay na Iglesia ni Kristo, tagapagligtas lahat yan. Mayroon ba niligtas yung Iglesia ni Manalo? Wala. Kaya, yan ang bilin pa yun. No, huwag kayong mailigaw ni naman. Oh. Sino nagligaw sa inyo? Maging gobyerno, iniligaw kayo dahil sa vaccine. Pati relihiyon, iniligaw kayo dahil sa pera. Kamukha ni Kibuloy. Alam ko marami na pinagaling ni Kibuloy. Pero marami rin siyang nilapastangan. Alright. Kamukha ni nung nandiyan sa palit, ano pangalan? Yung dating daan, Si Brother Eli Soriano. marami din niligaw si Eli Soriano. Dahil si Eli Soriano, hindi niya hinanap ang Diyos. Alright, nagtayo siya ng relihiyon at yumaman din siya at nagpayaman. Lahat na nahikain niya sa panampalataya niya ay pinakinabangan niya lahat yan. Kaya mayaman si Eli Soriano. Ay magaling manuligsa si Eli Soriano, pero hindi niya alam na tuligsain na kanyang sarili dahil ang bilin ng Diyos ay ito kay Jesu Kristo. 3:16 na sa 1. Tres na 16 ng San Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba binanggit na dyan sa Marcos, magsisampalataya kayo sa Ebanghelyo dahil malapit na ang kaharian ng langit, sabi niya. Alright, yung malapit na, dumating na yung kaharian ng langit at pinaghigantihan niya lahat na hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Hanggang ngayon, yan ang higanti sa mga taong namamatay dahil hindi sila maniwala sa Ebanghelyo. Dahil sila iniligaw ng mali-maling relihiyon na nakapakagaling magsalita. Pero, binubula lang nila ang taong walang malay sa Ebanghelyo. Kaya yan din ang bilin ni Pablo. Doon sa Corinto, Roma 6:16. 16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog 6:16 ng Roma? 16. Mangagbatihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ngayon ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, natatandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran
laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayoy ay hindi nagsisipagtalikod, Hindi naglilingkod. hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita ay mainam At na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. kasi yung walang malay sa Ebanghelyo, dinadaya nila, iniligaw nila para magkapera sila. Yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagalit. Dahil sino man nagligaw ng mga tupa ay magkasala. Dahil ang tupa ay tinitipon ng Diyos sa isang kuralan para sila ay magbigay puri sa Diyos. Makapagbibigay puri ba ang isang kasinungalingan? Hindi makapagbibigay ng kapuri ang Diyos sa isang bagay na kasinungalingan, na yan ang nilikha ng mga relihiyon. Kaya din ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos. Kaya ang Diyos mismo isinugo ang 4 na prinsipe upang pumatay. Apokalipsis 7:1. Apokalipsis 7:1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 ng hangin ng lupa, upang huwag umihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. Ay nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikitan ng araw. Sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nangagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin na ating Diyos. O sino yung anghel na umakyat sa sikatan ng araw? Hindi ba yan ay original na si Jesucristo na mamagitan upang huwag mapahamak ang mga tao? Ngayon, wala na si Jesucristo. Dahil binigay niya ay yung tinatawag na authority sa mga taong tapat na mga alagad niya, na sila rin ang mamagitan sa 4 na prinsipe na pinagkalooban ng Diyos na ipahamak ang sangkalooban. Alam mo ibig sabihin yung 4 na prinsipe? Anong tungkulin yung 4 na prinsipe? Di ba si Socrates ay sakit? O di ba si Norway ay bagyo? Hindi ba si Dolare ay bulkan na pumuputok? At si Franklin, Gera. yan ang gera na sinasabi ng Biblia, yung pangatlong pagkaaba. So, ito mga panganib na hinaharap natin, na yan ang problema ng sangkatauhan hanggang ngayon. Socrates lang, hindi ninyo malabanan. Hindi nyo maawat si Socrates na magbigay ng mga sakit na paglipo ng mga tao. Pati bagyo, hindi nyo maawat. Pati lindol, hindi maawat. Yung pa kayang gera, maawat ba kaya? Ayaw ko mangyari yun eh. Dahil yan ang katapusan ng daigdig. Nuclear war, kung tawagin. Dahil yung unang pagkaaba ay naganap na. Yung tinatawag na Civil War. Ngayon, yung pangalawang pagkaaba, yan ang tinatawag na Japanese War. Ginira niya buong daigdig ang Japan.
siya nagbigay ng gulo sa lahat ng bansa. Ngayon, di lalong-lalo na itong nuclear war. Ano kaya ang itsura itong nuclear war? Ilalarawan ko sa inyo ha. Palagay natin, paputukin ng Korea ang nuclear. Paliparin naman ng Amerika yung sasalubog sa nuclear. At puputok sa ere. Ang tanong, saan kaya pupunta yung lason na galing doon sa nuclear? Hindi ba dyan sa hangin? Ang tanong, saan pupunta yung hangin? Hindi ba umiikot lang sa daigdig yung hangin? Dahil ang daigdig natin na kinasasaligan ay nakabalot lang sa isang bote. Ngayon, ano man puputok dyan na lason, saan pupunta yung lason? Iikot-ikot lang sa daigdig, tandaan nyo. Ano mangyari sa katawan? Basta maawi mo yung lason, patay ka na. So ngayon, yan ang sinasabi ko sa inyo, na magbalik loob na tayo sa Diyos para hindi niya ipagpatuloy itong mga pasyan niya na ito. Dahil ang pasyan niya doon sa Deuteronomio ay nagaganap na. Ngayon, yung pasyan niya doon sa Apokalipsis, sa mga maganda ni Juan Evangelista, nagaganap na rin. So, bago maganap ang lahat ng mga bagay na ito, sinasabi ko sa inyo na hanapin ninyo ang Diyos habang maaga pa para maganap yung sinabi ni Amos. Basahin yung Amos. 2:6 ata, o 2:6. Sa 6? 1? Hanapin nyo ang Diyos at kayo'y mga bubuhay. Cinco, 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, hanapin ninyo ako, at kayo'y mga bubuhay. Alright. Kagaya na sinabi ng Diyos at si Jesucristo. Dahil kung saan naroon si Jesucristo, nandun din ang Diyos. Tandaan nyo. Dahil yan ang kabuuan ng kaharian ng langit. Kasama ang Ama, kasama ang Anak, at kasama ang Espiritu Santo. Dahil nagaganap na sinabi na Jesus, malapit na ang kaharian ng langit, kayo magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Paano kayo makapaniwala sa Ebanghelyo kung iniligaw kayo ng mga pastor ninyo, mga propetang bulaan? Walang ginawa kundi magpayaman. Hindi naman naglilingkod sa Diyos yan, sabi ni Pablo, kundi sa sariling tiyan. Dahil yun ang hula ni Isaias na mga pastor ay matatakaw. 6:12 na Isaias. 26:12 ata yun. 56:11. Sige. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Alright. So maliwanag yan na. Dahil yan ang pinanukso ni Satanas kay Jesus. Doon sa Matthew 4:8. Na kung pasakop si Jesus kay Satanas, papayamanin siya. Asayin. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo
kung ikaw ay magpapatirapak at sasambahin mo ako. Alright. Di maliwanag ngayon na mga pastor na yan na sumamba sa pera ni Satanas, na alok ni Satanas, pera ng sangkatauhan, pera ng mga kariyan. Yan ang sinamba ng mga pastor. Kamukha ng mga pare. Sila may talagang sumamba sa Diyos o Satanas sa kanilang sinasamba. So lahat ng mayaman na relihiyon ay sumamba kay Satanas. Yan ang dahilan kung bakit galit ang Diyos. Dahil sabi ng Biblia, huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harapan ko. Diba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Bakit kayo nagkaroon ng Diyos? Nakakaiba. Kaya Diyos ay nagagalit hanggang ngayon dahil ang sinasamba nyo ay pera na alok ni Satanas. Kaya nagpapayaman kayo at marami kayong niloko ng mga tao na walang malay. Niligaw nyo sila. Levitico. Kaya basahin. Levitico 26. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang yukuran niyaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Diyos na mapanibughoy, di ba ganon? Alright. Itong nagaganap na ito, pera ang sinasamba ninyo. Ang pera ba ay makakaligtas kapag magalit ng Diyos? Kaya napilak ninyo, ginto ninyo, hindi makapagliligtas sa inyo. Kapag galit ng Diyos. O, ngayon, tungkol dyan ba sa vaccine na yan, pera pinag-usapan, nakakaligtas ba ang pera na yan? O Diyos lang ang makakaligtas? So, hanapin nyo ang Diyos habang maaga pa. Bago mahuli ang lahat. Nandito na sa Pilipinas, tandaan nyo, naitayo na ang kanyang kaharian. Hanapin nyo ang kanyang kaharian. Di ba yun nasabi ng Jesus? Para kayo'y mga bubuhay. Dahil kaharian ng Diyos ay gaya ng isang kayamanang natatago sa bukid. Matthew 13:44. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Talinghaga lang ito ha. Ang kaharian na langit, gaya raw ng isang gintong natatago sa bukid. At nung natuklasan ng tao, ipinagbili niya ang lahat ng pag-ari. At binili ang bukid na yon. Bakit? Mahalaga ba yung ginto? Inalibawa lang ng Panginoon ang kaharian ng langit sa ginto. Pero mas mahigit pa sa ginto, tandaan nyo, dahil ang Diyos ay kaligtasan lahat ng mga tao. Mahigit pa sa ginto. So kung hanapin niyo ang Diyos habang maaga pa, maaring kayo'y maligtas sa ating kapanahunan. Dahil binanggit ka kanina, kung paano nagagalak ng Diyos na kayo'y paramihin, ganun nagagalak ng Diyos na kayo'y palipol at ibuwal kayo. Ayan o, nangabuwal naman lahat ng mga tao. Makakaligtas ba ngayon yung mga baksin na yan? Makakaligtas ba yung mga doktor na yan? Makakaligtas ba yung mga albularyo yan? Sa mga sakit na pinahirang Diyos na hindi maintindihan ng tao. Dahil yan ang hatol ng Diyos sa sangkatauhan. So, ito lang bilin ko sa iyo. Habang maaga pa, hanapin na niyo ang Diyos upang kayo'y mga bubuhay. Amen? Amen. Sana nga. Sana all. Kung meron kayo hindi maintindihan sa sinabi ko, magtanong kayo para sagutin